Ang ina kong nagbenta ng dugo para sa akin, pinapakain ng panis na kaninin sa sahig. Habang nagpapakasarap sa yaman ko, ang asawa kong nagkukunwaring anghel. Pabigat ang matandang baliw na yan, bulalas ng babaeng minahal ko. Akala niya, bulag ako sa kanyang kasamaan. Tapos na ang aking pagiging inutil. Dudurugin ko ang kanyang perpektong mundo. Handa na ba siyang harapin ang impyernong ginawa niya? Kainin mo ang tira-tirang yan, matandang hukluban. Huwag kang mag-inarte dahil hindi mo na-deserve ang sariwang pagkain sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ay parang isang mabilis at masakit na sampal na humati sa katahimikan ng mansyon. Ngunit ang mas masakit ay ang boses na nagpakawala nito. Ito ang boses ni Serafina, ang babaeng pinangakuan ni Lian ng habambuhay na pag-ibig. Ang babaeng sa harap ng ibang tao ay tila isang anghel sa bait at dula ng pagiging mapagmahal na asawa at menugang. Sa labas ng pinto ng kusina, nakatayo si Lian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon ng mamahaling alahas, isang sorpresa sana para sa kanilang anibersaryo. Kagagaling lang niya sa paliparan, ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkansela ng kanyang lipad, dahil sa sama ng panahon, minabuti niyang umuwi ng mas maaga upang sorpresahin ang kanyang pamilya. Hindi niya akalain na siya ang makakatanggap ng isang madilim na sorpresa na kailanman ay hindi niya malilimutan. Sumilip si Lian sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Doon sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng kusina, nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Yuffie. Ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ang ina na nagbenta ng dugo at nagtrabaho hanggang sa manginig ang mga tuhod. Para lamang makatapos siya ng pag-aaral, ay nakaupo ngayon sa malamig na sahig. Sa harap nito ay isang mangkok ng kaning lamig na tila hinaluan ng mga tira-tirang ulam mula sa basura. Walang imik ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko tila pasan ang buong bigat ng mundo. Ang kanyang mga daliri na puno ng mga peklat ng pagsasakripisyo ay nanginginig habang pilit na tinatahi ang isang lumang sando ni Lian. Ito ang sandong suot ni Lian noong bata pa siya, isang alaala na tila tanging kayamanan na lamang na natira sa matanda sa loob ng malupit na mansyong ito. Ito na ang huling babala sa iyo matanda. Kapag nagsumbong ka kay Lian, hinding-hindi mo na makikita si Pia. Sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin at hinding-hindi ka na makakabalik dito. Naiintindihan mo ba? Ang boses ni Serafina ay puno ng lason malayo sa malambing na tono na ginagamit nito tuwing gabi sa kanilang silid. Naramdaman ni Lian ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho at ang bawat hininga niya ay naging isang matalim na kutsilyo sa kanyang baga. Ang kanyang mga tuhod ay tila gustong bumigay, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas, isang mabilis at mabigat na pagpintig na naririnig niya hanggang sa kanyang mga sentido. Ang kahon ng alahas na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra nang hindi lumilikha ng anumang ingay tulad ng kanyang dahan-dahang pagkawasak sa loob. Hindi pa natatapos ang lahat. Inilabas ni Serafina ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello, Dr. Chavez. O ituloy mo ang paggawa ng psychiatric evaluation papers para sa biyenan ko. Gusto ko bago matapos ang buwang ito ay maideklara siyang hindi na sapat ang katinuan para humawak ng kahit anong ari-arian. At tungkol sa custody ni Pia, ihanda mo rin ang mga papeles. Kung sakaling malaman ni Lian ang lahat, sisiguraduhin nating wala siyang makukuha kahit isang sentimo o ang bata. Ang bawat salita ay parang isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Lian. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa mismong kaluluwa ng kanyang pagkatao. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay unti-unting binubura ang dangal ng kanyang ina
at ang kinabukasan ng kanyang anak. Napansin ni Lian ang isang patak ng luha na dumaloy mula sa malabong mga mata ni Nanay Yuffie habang tinititigan nito ang tahi sa sando. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aabuso, nanatiling tahimik ang matanda. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pagmamahal. Natanto ni Lian na ang kanyang ina ay mas pipiliin pang kainin ang lahat ng basura ni Serafina kaysa makitang magkawatak-watak ang pamilya ng kanyang anak. Ang pagmamahal na yon, ang dakilang sakripisyong yon, ang siyang naging mitya ng isang apoy sa loob ni Lian. Ang kanyang pighati ay unti-unting naging isang malamig at matalas na determinasyon. Kung gusto ni Serafina ng isang dula, bibigyan niya ito ng isang palabas na hinding-hindi nito makakalimutan. Dahan-dahang umatras si Lian mula sa pintuan, tinitiyak na walang kahit anong ingay na makakarating sa kusina. Bawat hakbang niya ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, ngunit kailangan. Lumabas siya ng mansyon at muling pumasok sa kanyang sasakyan. Humawak siya sa manibela nang sobrang higpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at sa ingay ng malakas na ulan na humahampas sa bintana ng sasakyan, tumingin si Lian sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang mga mata na dati ay puno ng lambing ay ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga sa galit at pait. Bakit ang taong pinakamamahal mo ang siyang may kakayahang magbigay ng pinakamalalim na sugat at hanggang kailan kayang magtiis ng isang anak bago maging isang halimaw para lamang protektahan ang kanyang ina? Ang mga tanong na ito ay naiwang nakabitin sa malamig na hangin habang si Lian ay dahan-dahang nagpapahid ng kanyang luha. Magsisimula na ang laban, ngunit sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi nasa labas, kundi ang mismong babaeng katabi niya sa pagtulog. Ang gabi ay tila isang malaking kumot ng kasinungalingan na bumabalot sa buong mansyon. Sa loob ng kanyang sasakyan, nanatiling nakaupo si Lian, ang kanyang mga kamay ay nakakapit pa rin sa manibela habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim, pinahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata at isinuot ang maskara ng isang lalaking walang alam. Kailangan niyang maging mahusay na aktor sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at bumungad ang maliwanag at marangyang sala. Agad na tumakbo si Serafina patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na kay daling mapagkamalang tunay na pag-ibig. "Honey, you're home. Akala ko ba bukas ka pa makakabalik dahil sa sama ng panahon? I missed you so much," sabi ni Serafina habang yumayakap sa kanya ng mahigpit. Amoy ng mamahaling pabango ang humahalimuyak mula sa asawa, ngunit para kay Lian ang amoy na iyon ay tila laso na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Naramdaman ni Lian ang pangingilabot sa bawat haplos ng kamay ni Serafina sa kanyang balikat. Gusto niyang itulak ang asawa, gusto niyang sumigaw at itanong kung paano nito nagagawang maging ganito kalambing matapos tratuhin ng kanyang ina na parang hayop sa kusina. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Na-cancel ang flight, honey. Masikip ang trapiko, kaya ngayon lang ako nakarating. Kumusta ang bahay? Kumusta si nanay? Ang tanong ni Lian ay tila isang pagsubok, isang pain na naghihintay na kagatin ng asawa. Sandaling natigilan si Serafina, ngunit mabilis ding nakabawi. "Oh, nanay is fine. Katatapos lang niyang kumain at pinatulog ko na siya ng maaga. Alam mo naman ang matanda, mabilis mapagod. Don't worry, honey. I'm taking good care of her. Nagluto pa nga ako ng paborito niyang ulam kanina." Ang bawat salita ni Serafina ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pandinig ni Lian. Naalala niya ang mangkok ng panis na kanin sa sahig at ang nanginginig na katawan ng kanyang ina. Ang galit sa loob niya ay parang kumukulong bulkan na nagbabadyang sumabog, ngunit kailangan niyang manatiling malamig.
Mabuti naman kung ganoon. I'll just check on her for a moment bago tayo magpahinga. Mahinang sagot ni Lian. Dahan-dahang tinahak ni Lian ang madilim na pasilyo patungo sa maliit at malungkot na kwarto sa dulo ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila bumibigat. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng amag at kakulangan sa hangin ang sumalubong sa kanya. Doon sa isang maliit na kama, nakahiga si Nanay Yuffie. "Nanay, gising pa po ba kayo?" bulong ni Lian habang dahan-dahang lumalapit. Mabilis na umupo ang matanda, tila nagulat at natatakot. Nang makilala niya ang kanyang anak, pilit siyang ngumiti, ngunit mabilis niyang hinila ang manggas ng kanyang lumang damit upang itago ang mga pasa sa kanyang braso. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi kayang itago ng anumang ngamamngiti. "Lian anak, bakit ka narito? Akala ko ay bukas pa ang balik mo." "Huwag kang mag-alala, sa akin maayos lang si nanay. Napakabait ni Serafina, pinakain niya ako ng masarap na hapunan." Ang pagsisinungaling ng ina para lamang protektahan ang kaligayahan ng kanyang anak, ang pinakamasakit na bahaging kailangang marinig ni Lian. Naupo si Lian sa tabi ng ina at hinawakan ng tuyot at nanginginig nitong kamay. Ramdam niya ang bawat buto sa katawan nito, ang tanda ng unti-unting paghina dahil sa kakulangan ng nutrisyon at pagkalinga. Isang maliit na pakete ng biskwit, ang paboritong merienda ng kanyang ina, ang pasimpleng inilagay ni Lian sa ilalim ng unan nito. "Kainin niyo po ito mamaya, kapag wala nang nakatingin, Nay. Pasensya na po kayo." "Pasensya na po sa lahat." Bulong ni Lian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Paglabas niya ng kwarto, dumiretso si Lian sa banyo at ikinandado ang pinto. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Binuksan niya ang gripo at hinayaan ang malakas na pagdaloy ng tubig upang malunod ang tunog ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pighati at pagsisisi. Gaano siya naging kabilan para hindi mapansin ang impyernong dinaranas ng kanyang ina sa ilalim ng sarili niyang bubong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na nag-type ng mensahe para kay Risa, ang arkitektong dati na niyang kilala sa husay at integridad nito. "Risa, kailangan ko ang tulong mo. Magkita tayo bukas sa site ng lupang ninuno. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Buhay ng ina ko ang nakataya rito." Kinaumagahan, pumasok si Lian sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Inilabas niya ang orihinal na titulo ng lupang ninuno mula sa lihim na taguan. Ito ang lupang ipinamana ng kanyang ama, ang lupang tanging pinanghahawakan ng kanyang ina bilang dangal ng kanilang pamilya. Alam niyang ito ang huling target ni Serafina. Habang nakatitig sa lumang papel, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Serafina, dala ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na agad na nakatuon sa papel na hawak ni Lian. "Honey, bakit hawak mo ang titulo ng lupa sa probinsya? I thought we agreed na ibebenta na natin yan para sa bagong investment natin sa Makati." Ang boses ni Serafina ay malambing, ngunit may bakas ng matinding interes at pagkainip. Naramdaman ni Lian ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Lumingon siya ng dahan-dahan, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang disposisyon habang itinatago ang titulo sa loob ng folder. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Ang titig ni Serafina ay tila isang matalas na karayom na sinusubukang tahiin ang bawat kilos ni Lian. Sa gitna ng marangyang opisina, ang hangin ay naging mabigat puno ng hindi binibigkas na hinala at kasakiman. Ang dahan-dahang paglapag ng tasa ng kape sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng isang mapanganib na negosasyon. "Honey, bakit parang bigla kang naging interesado sa lumang papel na yan? I thought we were clear. Ang lupang yan sa probinsya ay nakatambak lang
at walang silbi. If we sell it now, we can fund the new boutique hotel in Makati. Isipin mo ang kikitain natin ang boses ni Serafina ay malambing, ngunit may tono ng pag-uutos na hindi maitatago. Ngumiti si Lian, isang nangiti na hinugot niya mula sa kailaliman ng kanyang pagtitimpi. Inilapit niya ang kanyang upuan at hinawakan ang kamay ng asawa, pilit na hindi nagpapakita ng pandidiri sa bawat balat na nagdidikit sa kanila. Iyan nga ang iniisip ko, honey. Pero bilang isang negosyante, alam mong mas malaki ang kikitain natin kung itataas muna natin ang value ng lupa bago ibenta. If we build a high-end rest house there, first the price will triple. Kaya naisipan kong kumuha ng isang magaling na arkitekto para ayusin ang plano. What do you think? Mas malaking pera, mas maraming diamante para sa'yo. Ang kislap ng kasakiman ay agad na gumuhit sa mga mata ni Serafina. Ang ideya ng mas malaking kayamanan ay sapat na upang malunod ang anumang hinala nito. Hinaplos niya ang pisngi ni Lian, isang kilos na tila pagpuri sa isang alagang hayop na sumusunod sa kanyang kagustuhan. You're right, honey. You always think of the best for us. Basta siguraduhin mong mabilis ang trabaho. I want that money as soon as possible. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag sa pagdating ng isang bisita. Si Risa, isang babaeng may matatag na tindig at mga matang puno ng talino, ay pumasok sa malawak na sala. Suot ang kanyang simpleng corporate attire. Dala niya ang aura ng isang profesional na hindi basta-basta natitino ng yaman ng iba. Agad na lumapit si Serafina, ang kanyang paningin ay mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang ang halaga ng suot ni Risa bago ito bigyan ng pansin. So ikaw ang arkitekto na kinuha ni Lian. Make sure na hindi mo sasayangin ang oras namin. I want something elegant, something that screams luxury. Hindi yung pang-probinsya lang ang dating, ang wika ni Serafina na may halong pangmamaliit. Tumango si Risa ng may dignidad. I understand, ma'am. My designs always reflect the soul of the place and the needs of the owners. Habang nag-uusap sila, isang anino ang dahan-dahang dumaan sa pasilyo. Si Nanay Yuffie na may bitbit na basahan ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kusina. Sa isang maikling segundo, nagtagpo ang mga mata ni Risa at ng matanda. Napansin ni Risa ang pamumutla ng labi ng ina ni Lian at ang takot na mabilis na gumuhit sa mukha nito nang makita si Serafina. Bilang isang babaeng galing din sa hirap, alam ni Risa ang hitsura ng isang taong unti-unting pinapatay ng pighati. Nang makaalis si Serafina upang sumagot ng isang tawag, mabilis na iginiya ni Lian si Risa sa hardin, malayo sa mga posibleng makarinig. Doon sa ilalim ng malaking puno ng nara, ang maskara ni Lian ay tuluyang nahulog. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang boses ay naging isang pakiusap para sa kaligtasan. Risa, hindi lang tungkol sa disenyo ang dahilan kung bakit kita tinawagan. Kailangan ko ng mga mata sa loob ng bahay na ito. Gusto kong lagyan mo ng mga nakatagong kamera ang bawat sulok ng mansyon, lalo na sa kusina at sa bodega. Ang aking asawa, pinahihirapan niya ang aking ina. Sandaling natigilan si Risa. Ang kanyang puso ay kumurot nang maalala ang sariling karanasan sa kamay ng malupit na biyenan noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Nanay Yuffie kanina ay nagkaroon na ng paliwanag. Lian, delikado ang hinihingi mo. Kapag nalaman niya, hindi lang ang karir ko ang masisira, baka pati ang kaligtasan niyo, mahinang sagot ni Risa. Nagmakaawa ang mga mata ni Lian. Wala na akong ibang mapagkatiwalaan, Risa. Nakita ko siyang pinapakain ng ina ko ng tira-tira sa sahig. May plano siyang ipakulong si nanay sa mental asylum. Tulungan mo ako pakiusap. Iligtas natin ang ina ko. Ang bawat salita ni Lian ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa konsensya ni Risa. Huminga siya ng malalim at tumango. Gagawin ko. Gagamitin ko ang installation ng smart home system bilang dahilan para maipasok ang mga kamera nang hindi nila nalalaman.
Nagsimula ang operasyon ng hapon ding iyon. Habang nagpapanggap na nagsusukat ng mga pader, maingat na inilalagay ni Risa ang maliliit na lens sa loob ng mga smoke detector at sa mga singit ng dekorasyon sa kisame. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit nananatiling tumpak sa bawat galaw. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, sa itaas na bahagi ng hagdanan, narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ng paa. Ang pinto ng silid-kainan ay bumukas at lumitaw si Loida, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Hawak ni Loida ang isang tray ng pagkain at ang kanyang muka ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa posisyon ni Risa na nakatuntong sa hagdan. "May kailangan po ba kayo, ma'am? Bakit parang may kung ano kayong kinakalikot dyan?" Sa taas ang tanong ni Loida, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa smoke detector at sa hawak na gamit ni Risa. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon sa bagal. Ang lamig ng pawis ay dahan-dahang gumuhit sa likod ni Risa habang iniisip ang posibleng mangyari kung mabibisto ang kanilang lihim na misyon bago pa man ito makapagsimula. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang nag-uunahan sa pagdaloy malamig at walang pakiramdam. Ngunit sa loob ng mansyon ang atmosfera ay mas masahol pa sa bagyo. Isang mamahaling florera ang nagkapira-piraso sa sahig ng silid-kainan. Ang mga kristal nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila mga diamanteng nagsasabi ng isang trahedya. "Ano ba ang ginawa mo, matandang ulyanin? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng florerang iyan? Mas mahal pa yan sa buhay mo." Ang boses ni Serafina ay umalingaw sa buong silid, puno ng puot at pagkamuhi. Nakatayo sa harap niya si Nanay Yuffie, nanginginig ang mga kamay at nakayuko ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsamo. "Patawad, Serafina. Hindi ko sinasadya. Bigla na lang nanghina ang mga kamay ko habang pinupunasan ko ang mesa. Pasensya ka na, anak." "Anak? Huwag mo akong matawag-tawag na anak dahil wala akong inang kasing dumi at kasing bagal mo," bulalas ni Serafina. "Dahil sa ginawa mo, kailangang matuto ka ng leksyon. Marahil ay masyado kang nagiging komportable sa loob ng bahay na ito, kaya nakakalimutan mo ang lugar mo." Sa pamamagitan ng kanyang cellphone sa loob ng opisina, pinapanood ni Lian ang bawat kaganapan. Ang kamera na inilagay ni Risa sa likod ng isang painting ay malinaw na nagpapakita ng kalupitan ng kanyang asawa. Nakita ni Lian kung paano hinablot ni Serafina ang braso ng kanyang ina at kinaladkad ito patungo sa pinto ng hardin. Naramdaman ni Lian ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa galit. Gusto niyang tumakbo pa uwi at iligtas ang kanyang ina. Ngunit naalaala niya ang dokumentong kasalukuyang pinoproseso ni Dr. Chavez. Kung magpapakita siya ng galit ngayon, itatago ni Serafina ang bata at ang ina niya sa isang lugar na hindi niya mahahanap. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang manatiling tahimik kahit ang puso niya ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Sa labas ang ulan ay lalong lumakas. Ang tunog ng malalakas na patak ng tubig sa semento ay tila isang malungkot na musika. Walang awang itinulak ni Serafina si Nanay Yuffie sa gitna ng hardin. "Manatili ka riyan hanggang sa matuto kang mag-ingat. Huwag kang papasok hanggat hindi ko sinasabi dahil baka pati ang sahig ay madumihan mo sa katandaan mo." Ang matandang babae ay naiwang nakatayo sa ilalim ng nagngangalit na langit. Ang kanyang manipis na duster ay mabilis na nabasa, dumidikit sa kanyang payat na katawan. Ang ginaw ay unti-unting pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang sakit sa kanyang damdamin ay mas matindi pa sa anumang lamig ng panahon. Mula sa itaas na palapag, nakatingin ang maliit na si Pia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakikita ang kanyang lola na nanginginig sa ulan. Kumuha ang bata ng isang maliit na payat at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang na siya ni Serafina. "Pia,
bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang makikialam sa matandang yan. May sakit siya at kailangang maturuan ng malamig na utos ni Serafina habang hinihila ang bata pabalik. Mommy, si Lola po ay nilalamig. Please let her in, pagsamo ni Pia habang humihikbi. Sinabi nang bumalik sa kwarto, huwag kang maging matigas ang ulo kung ayaw mong ikaw ang isunod ko sa labas, banta ni Serafina na nagpatigil sa bata. Nang makauwi si Lian makalipas ang 1 oras ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Pagpasok niya sa gate, nakita niya ang isang anino sa gitna ng dilim at basa ng hardin. Ang kanyang ina na nakayuko at tila wala ng lakas na tumayo ay naroon pa rin. Ang bawat hibla ng puso ni Lian ay tila pinuputol ng gunting. Ngunit nang makita niya si Serafina na naghihintay sa pinto na may matamis na ngiti, kailangan niyang isuot ang kanyang maskara. Honey, you're home. Mabuti at nakauwi ka na. Ang lakas ng ulan, baka nagkasakit ka na. Ang bati ni Serafina habang kinuha ang kanyang jacket at hinalikan siya sa pisngi. Pinilit ni Lian na tumugon sa halik 1 kilos na tila pagtikim ng abdo. Oo, honey. Medyo nilalamig lang ako. Kumusta ang araw nyo? Naging maayos naman ang lahat. Si nanay ay nagpapahinga na sa kwarto niya. Pinatulog ko siya ng maaga para hindi siya mapagod pagsisinungaling ni Serafina nang walang kurap ang mga mata. Tumango si Lian habang ang kanyang isipan ay nakatuon sa matandang babaeng kasalukuyang naghihingalo sa lamig sa labas ng kanilang bintana. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Hanggang kailan niya kayang yakapin ang taong pumatay sa kaligayahan ng kanyang ina habang nagpapanggap na ang lahat ay maayos. Nabalik ang diwa ni Lian nang marinig niya ang mahinang pag-ubo. Mula sa labas isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang naghihingalong kaluluwa. Tumingin siya sa mga mata ni Serafina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang dambuhalang kawalan ng katinuan sa likod ng ganda nito. Ang mabilis na pag-iisip ni Lian ang nagsilbing pansamantalang kalasag sa muntik ng pagkabunyag ng kanilang lihim. Nang mapansin ni Serafina ang maliit na kable na bahagyang nakalabas mula sa gilid ng bagong florera, mabilis na humakbang si Lian at hinarangan ang paningin ng asawa. Sinabi niya na iyon ay bahagi lamang ng bagong pest control system na ipinapalagay niya dahil sa mga ulat ng anay sa mansyon. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag at puno ng awtoridad, sapat upang mawala ang anumang bahid ng pagdududa sa isipan ng sakim na babae. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na polo, ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit kumakawala sa hawla dahil sa matinding kaba. Nang sumapit ang malalim na gabi, kung kailan ang buong mansyon ay nakalubog na sa katahimikan, hindi dinalaw ng antok si Lian. Nakatitig lamang siya sa kisame, nakikinig sa mahinang paghampas ng hangin sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Ang kanyang mga yapak ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra. Sa kanyang paglalakad, patungo sa kusina upang kumuha ng tubig, napansin niya ang isang aninong gumagalaw malapit sa bodega kung saan pansamantalang inilagay ang kanyang ina. Doon sa gitna ng malamig na dilim, nakita niya si Loida. Ang matandang kasambahay ay dahan-dahang binubuksan ang pinto ng bodega habang bitbit ang isang mangkok ng mainit na sopas at isang makapal na kumot. Nakita ni Lian kung paano maingat na inilapag ni Loida ang pagkain sa harap ni Nanay Yuffie at kung paano nito masuyong binalot ng kumot ang nanginginig na katawan ng matanda. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat galaw ni Loida ay puno ng pagmamalasakit na matagal nang ipinagkait ng bahay na ito sa kanyang ina. Naramdaman ni Lian ang pagkirot ng kanyang dibdib. Ang isang dayuhan ay nagagawang magpakita ng awa habang ang sarili niyang asawa ay siyang nagdudulot ng pasakit. Nang lumabas si Loida mula sa bodega, nagulat ito nang makita si Lian na nakatayo sa dilim. Akma itong hihingi ng tawad at magpapaliwanag,
Ngunit mabilis na itinaas ni Lian ang kanyang kamay upang patahimikin ang kasambahay. Kinaumagahan lihim na ipinatawag ni Lian si Loida sa kanyang opisina. Ang mata ng babae ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa harap ng kanyang apron dahil sa takot na baka ito na ang huling araw ng kanyang paninilbihan. Kumuha si Lian ng isang makapal na sobre mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Loida. Loida, nakita ko ang ginawa mo kagabi. Huwag kang matakot dahil hindi kita papagalitan. Sa katunayan, ikaw na lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Ang perang iyan ay para sa iyo at sa pamilya mo. Ang tanging hiling ko lang ay patuloy mong bantayan si nanay kapag wala ako. Maging mata at tenga kita laban sa anumang gagawin ni Serafina. Ang boses ni Lian ay puno ng pagsusumamo at bigat ng damdamin. Nanginginig ang mga kamay ni Loida nang hawakan niya ang sobre, ngunit mabilis niya itong itinulak pabalik kay Lian. Sir, hindi ko po kailangan ng bayad para gawin ang tama. Matagal na po akong naninilbihan dito at mahal ko po si Nanay Yuffie. Nasasaktan din po ang kalooban ko sa nakikita kong pagtrato sa kanya ni Ma'am Serafina. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo at sa kanya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa utang na loob ko sa kabutihan niyo noon. Ang katapatan ni Loida ay nagsilbing isang maliit na liwanag sa madilim na mundo ni Lian. Maingat niyang hinawakan ang balikat ng matanda, isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Alam niyang, sa pagkakaroon ng kakampi sa loob, mas lumalakas ang kanyang laban. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag nang pumasok si Serafina sa silid na may malapad na ngiti, dala ang isang makintab na imbitasyon. Ipinagmalaki nito ang gaganaping charity gala para sa mga matatanda na siya mismo ang magiging punong abala. Sinabi ni Serafina na ito ang perpektong pagkakataon upang ipakita sa lahat kung gaano siya kabuting manugang bago niya formal na ilipat si Nanay Yuffie sa isang luxury care home sa labas ng Maynila. I already talked to Dr. Chavez, honey. Lahat ng papeles ay maayos na. Pagkatapos ng gala, dadalhin na natin si Nanay sa isang lugar kung saan siya ay talagang maalagaan. It is for the best, you know. Para hindi na tayo mahirapan at para na rin sa peace of mind nating lahat, ang masayang pahayag ni Serafina habang hinahaplos ang kanyang mga bagong diamanteng hikaw. Naramdaman ni Lian ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya na ang luxury care home na tinutukoy ni Serafina ay isang libingan para sa mga buhay, isang lugar kung saan tuluyan nang mawawala ang tinig ng kanyang ina. Habang pinapanood niya ang asawang tuwang-tuwa sa kanyang masamang balakin, naintindihan ni Lian na ang oras ay mabilis na nauubos. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis bago pa tuluyang mawala ang lahat sa kanya. Ang gabi ay tila isang malalim na telon na bumabalot sa bawat lihim na nagaganap sa loob ng mansyon. Sa katahimikan ng madaling araw, tanging ang mahinang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ang nagsisilbing tibok ng bahay, isang paalala na ang bawat segundo ay unti-unting lumilipas patungo sa isang hindi maiiwasang trahedya. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Lian habang kausap si Risa sa telepono. Ang kanilang boses ay halos pabulong na lamang, tila natatakot na pati ang mga pader ay may mga taing nakikinig. Kanina lang ay lihim na sinundan ni Lian at Risa si Serafina patungo sa klinika ni Dr. Chavez. Doon sa likod ng mga nakasarang pinto ng marangyang gusali, napatunayan nila ang lahat. Nakita nila mula sa malayo ang pag-aabot ng isang makapal na sobre ni Serafina sa doktor kapalit ng mga lagda na magtatanggal sa dangal at katinuan ng kanyang ina. Nalaman din ni Lian mula sa isang tauhan sa klinika na ang mga orihinal na papeles, ang mga dokumentong may tunay na lagda ni Nanay Yuffie na balak gamitin sa pandaraya, ay kasalukuyang nakatago sa loob ng vault sa mismong silid tulugan nila ni Serafina. Risa, kailangan kong makuha ang mga papeles na yon ngayong gabi. Hindi na tayo makakapaghintay pa ng bukas.
Bawat sandali na nasa kamay niya ang mga dokumentong yon ay bawat sandali na nasa panganib ang kaligtasan ni nanay. Ang mahinang wika ni Lian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Be careful, Lian. Isang maling galaw mo lang at baka magising siya. Siguraduhin mong mabilis ang pagkilos mo, ang paalala ni Risa mula sa kabilang linya. Dahan-dahang pumasok si Lian sa kanilang silid tulugan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Serafina ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuka. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang asawa na mahimbing na natutulog. Ang ganda nito, sa gitna ng pagkakahimbing, ay tila isang malupit na kabalintunaan sa itim ng kanyang kaluluwa. Bawat hakbang ni Lian sa makapal na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang puso ay tumitibok ng marahas, isang mabigat na pagpintig na nararamdaman niya hanggang sa kanyang lalamunan. Narating niya ang dulo ng kwarto kung saan nakatago ang vault sa likod ng isang painting. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang i-dial ang kombinasyon. Ang bawat mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ng bakal ay tila isang pagsabog sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng gabi. Sa wakas ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas. Doon sa gitna ng mga alahas at pera, ay nakita niya ang folder na nakapangalan sa kanyang ina. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, narinig niya ang paggalaw ng mga kumot sa kama. Ang tunog ng pag-unat ni Serafina at ang pagbuntong hininga nito ay nagpatigil sa mundo ni Lian. "Lian, honey, ikaw ba yan? Bakit gising ka pa?" Ang boses ni Serafina ay paos at puno ng antok. Naramdaman ni Lian ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Mabilis niyang isinara ang pinto ng vault at humarap sa asawa, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay itinago niya sa kanyang likuran upang hindi mahalata ang panginginig ng mga ito. "Gising ka pala, honey. May hinahanap lang akong gamot sa cabinet, medyo sumasakit." Kasi ang ulo ko dahil sa puyat ang mahinahong sagot ni Lian, ang kanyang puso ay tila gustong bumasag sa kanyang mga tissue sa tindi ng kaba. Lumapit si Serafina sa kanya, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat galaw ni Lian sa gitna ng dilim. Humawak ito sa kanyang dibdib at hinaplos ang kanyang mukha. "You should rest, honey. Masyado kang nagpapakapagod. Hayaan mo pagkatapos ng gala, lahat ng problema natin ay matatapos na. Magiging payapa na ang lahat para sa ating dalawa." Pinilit ni Lian na huwag manginig sa haplos ng asawa. Ang bawat salita ni Serafina ay tila isang pangako ng impyerno na nakabalot sa matamis na asukal. Tumango siya at dahan-dahang inakay ang asawa pabalik sa kama. Tinitiyak na makakatulog ito muli bago niya ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nang muling lumalim ang paghinga ni Serafina, mabilis na tinapos ni Lian ang kanyang gawain. Nakuha niya ang mga orihinal na papeles at pinalitan ang mga ito ng mga pekeng kopya na inihanda ni Risa. Sa bawat pahinang kanyang hinahawakan, nararamdaman niya ang bigat ng pananagutan sa kanyang ina. Ang mga dokumentong ito, ang susi sa kanilang kalayaan. Ngunit ang bawat segundo ng pananatili niya sa silid na yon ay tila paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Lian sa tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas ng kanilang mansyon. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya ang isang puting van na may nakasulat na pangalan ng isang kilalang mental institution. 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng mga nurse ang bumaba bitbit ang mga kagamitang pang-restrain. Ang lamig ng katotohanan ay agad na dumaloy sa buong pagkatao ni Lian. Lumingon siya at nakita si Serafina na nakatayo sa may pinto, suot ang isang tagumpay na ngiti, habang hawak ang kanyang cellphone. "Good morning, honey. Maaga ang sorpresa ko sa'yo. Ayaw ko nang hintayin ang pagkatapos ng gala.
Mas mabuting ngayon pa lang ay mailipat na natin si nanay para makapag-focus tayo sa event. Dr. Chavez said it's better this way. Ang boses ni Serafina ay puno ng katuwaan, tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Napatitig si Lian sa kanyang asawa. Ang folder ng mga pekeng papeles ay nasa loob pa rin ng vault, ngunit ang ambulansya ay nasa labas na. Ang kanyang plano ay tila unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Paano niya mapipigilan ang pagkuha sa kanyang ina nang hindi inilalantad ang kanyang sarili? Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakasuot ng puting uniforme sa loob ng mansyon ay tila mga mabibigat na martilyo na dumudurog sa natitirang katatagan ni Lian. Ang amoy ng antiseptic na dala nila ay humahalo sa malamig na hangin ng umaga, isang paalala ng malupit na realidad na naghihintay sa kanyang ina. Sa kabilang dulo ng pasilyo narinig ni Lian ang mahinang pagsamo at ang nanginginig na tinig ni Nanay Yuffie habang pilit siyang inaalalayan o mas tamang sabihing kinakaladkad ng mga nurse mula sa kanyang maliit na silid. Lian anak, tulungan mo ako. Hindi ako baliw anak. Huwag mo akong pabayaang dalhin nila. Ang bawat sigaw ng kanyang ina ay tila isang matalim na sibat na bumabaon sa dibdib ni Lian. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga payat na binti ng matanda habang pilit itong kumakapit sa gilid ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy sa tindi ng desperasyon. Nakatayo si Serafina sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang tagpo ng walang bakas ng habag. Dr. Chavez said it's for the best, nanay. Doon ay mas maaalagaan ka. Huwag ka nang mag-eskandalo dahil para rin ito sa ikabubuti ng pamilya, ang malamig na wika ni Serafina habang hudyat na senyas sa mga nurse na bilisan ang pagkilos. Naramdaman ni Lian ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Gusto niyang sumugod, gusto niyang itulak ang mga lalaking iyon biyon at yakapin ang kanyang ina. Ngunit alam niyang kapag ginawa niya iyon ngayon, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Gagamitin ni Serafina ang eksenang ito upang patunayan na pati siya ay hindi na rin luhikal mag-isip. Sandali, honey, wait, bulalas ni Lian habang humaharang sa gitna ng pasilyo. Tumingin siya kay Serafina, pilit na ginagamit ang tanging sandata na alam niyang tatalab sa asawa ang kanyang labis na pagpapahalaga sa sariling imahe. Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay, Serafina. Ang puting van na yan ay nakaparada sa labas. Bukas na ang charity gala mo kung saan ikaw ang bida bilang mapagmahal na manugang. Kung may makakakita na pilit nating inilalabas si nanay ng ganito, anong iisipin ng media? Anong sasabihin ng alta sosyedad? Masisira ang lahat ng pinaghirapan mong reputasyon. Sa isang saglit lang, ang boses ni Lian ay puno ng mapait na panlilinlang, tila isang laso na binalot sa matamis na babala. Natigilan si Serafina. Ang kislap ng pag-aalinlangan ay gumuhit sa kanyang mga mata. Ang takot na mawala ang kanyang kinang sa harap ng maraming tao ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagnanais na makuha ang lupa sa sandaling iyon. Tumingin siya sa mga nurse at pagkatapos ay sa umiiyak na matanda. You have a point, honey. I cannot afford any scandal right now, lalo na't imbitado ang press sa gala. Ang pagsang-ayon ni Serafina habang mabilis na hinarap ang mga nurse. Umalis na muna kayo. Babalikan niyo na lang siya pagkatapos ng event bukas ng gabi. Pero sisiguraduhin kong hindi na siya makakagawa ng ingay. Nakahinga ng maluwag si Lian, ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Walang awang itinulak ni Serafina si Nanay Yuffie patungo sa madilim at maamag na bodega sa ilalim ng hagdan. Kung hindi ka padadalhin ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas dito hanggat hindi natatapos ang gala. Loida, ikulong ang matandang yan at huwag mo siyang bibigyan ng kahit anong pagkain nang wala akong pahintulot. Ang tunog ng mabigat na pintong kahoy na isinasara at ang pag-ikot ng susi sa palak
ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Lian. Sa isang sandali, bago tuluyang sumara ang pinto, nagtagpo ang mga mata nila ni Nanay Yofi. Nakita ni Lian ang labis na pighati at ang tanong sa mga mata ng ina kung bakit hinahayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Dahan-dahang lumapit si Lian at pasimpleng hinawakan ang nanginginig na kamay ng ina sa huling pagkakataon bago ito tuluyang ikulong sa dilim. Ang mahigpit na pisil niya sa kamay ng ina ay ang kanyang lihim na pangako. Isang pangakong hindi niya kayang bigkasin, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Matapos makaalis ni Serafina upang asikasuhin ang kanyang mga mamahaling damit, naiwan si Lian sa harap ng nakasarang pinto ng bodega. Ang katahimikan sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pigil na emosyon. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila dugo ng kanyang ina na dahan-dahang nauubos dahil sa kanyang pananahimik. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat hibla ng sakit na nararamdaman ng kanyang ina. At sa oras na matapos ang dula-dulaang ito, mapapatawad pa kaya niya ang kanyang sarili sa pagiging isang manonood sa sarili niyang trahedya? Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang mahinang pag-atungal ng hangin sa pasilyo, tila isang panaghoy ng isang pusong unti-unti nang nadudurog sa kailaliman ng dilim. Ang kailaliman ng bodega ay tila isang nakangangang bibig ng kadiliman na dahan-dahang lumalamon sa natitirang lakas ni Nanay Yofi. Ang hangin sa loob ay tuyot at puno ng alikabok na nagpapahirap sa bawat paghinga ng matanda. Sa gitna ng katahimikan, isang malakas na pagbuga ng hangin mula sa kanyang baga ang nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng malabong sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na siwang ng pader, nakita ni Nanay Yofi ang isang malapot at mapulang mantsa sa kanyang palad. Ang ubo na kanina pa sumasakal sa kanya ay may kasama na ngayong dugo, isang tanda ng unti-unting paghina ng kanyang katawan sa ilalim ng kalupitan at gutom. Narinig ni Loida ang mahinang panaghoy mula sa kabilang panig ng pinto. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot, ngunit mas matimbang ang awa. Mabilis siyang kumuha ng baso ng tubig at sinubukang tawagan ang isang kakilalang doktor gamit ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa man siya makapindot, isang marahas na paghablot sa kanyang braso ang nagpalingon sa kanya. Si Serafina ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagtataksil mo? Sinabi ko nang huwag lalapit sa bodega at huwag gagamit ng telepono para humingi ng tulong. Ang boses ni Serafina ay parang isang latigo na humahampas sa pandinig ni Loida. Walang sabi-sabing kinuha ni Serafina ang cellphone at inihagis ito sa sementadong sahig hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang mga pyesa nito sa tindi ng impact. You're fired. Lumayas ka rito bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka palabas. Wala kang makukuha kahit isang sentimo sa akin, ang sigaw ni Serafina na umalingaw-ngaw hanggang sa silid ni Lian. Lumabas si Lian mula sa kanyang opisina, pilit na pinapanatili ang isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita niya ang umiiyak na si Loida habang iniimpake ang kanyang kakaunting gamit. Gusto ni Lian na sumigaw. Gusto niyang itulak si Serafina at sabihing sapat na ang lahat ng ito. Ngunit nang magtagpo ang mga mata nila, ni Loida isang tahimik na pag-uusap ang naganap. Nakita ni Loida ang pait sa mga mata ng kanyang amo at naintindihan niya ang mabigat na pasaning dala nito. Tumango si Lian ng bahagya, isang lihim na pangako na hindi niya pababayaan ang matanda. Sa harap ni Serafina, nanatiling bulag si Lian habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang tanging kakampi sa bahay. Nang sumapit ang ikatlo ng madaling araw nang ang mansyon ay balot na ng nakatutulig na katahimikan, dahan-dahang lumabas si Lian sa kanyang silid. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, isang supot ng masustansyang pagkain at mga gamot. Tinungo niya ang bodega.
Ang pag-ikot ng susi sa padlock ay tila isang pagsabog sa gitna ng gabi, kaya bawat galaw niya ay maingat at tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng amag at pait ang sumalubong sa kanya. Doon sa isang sulok nakita niya ang kanyang ina na nakabaluktot sa lamig. Agad na lumapit si Lian at niyakap ang payat na katawan ni Nanay Yuffie. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng ina, mainit at puno ng pagsisisi. Nay, kain po muna kayo. Heto ang gamot pakiusap, uminom po kayo nito. Bulong ni Lian, ang kanyang boses ay garalgal sa tindi ng pigil na hikbi. Hinawakan ni Nanay Yuffie ang mukha ng kanyang anak. Sa kabila ng dilim, ramdam ni Lian ang panginginig ng mga daliri ng kanyang ina. Lian, anak ko, itigil mo na ito. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. Natatakot ako para sa'yo at para kay Pia. Hayaan mo na si Serafina. Kaya ko namang magtiis. Ayokong mawala ng ina ang anak mo. Ayokong masira ang buhay niyo nang dahil sa akin. Ang pagsamo ng matanda habang pilit na pinupunasan ang mga luha ng kanyang anak. Hindi po, Nay. Hindi ko nahahayaang tapakan pa ang dangal niyo. Kaunti na lang po matatapos na ang lahat ng ito, sagot ni Lian habang isinusubo ang pagkain sa kanyang ina na parang isang sanggol. Ang bawat lunok ni Nanay Yuffie ay tila isang malaking sakripisyo, ngunit ginagawa niya ito para sa lakas na kailangan niya upang mabuhay para sa kanyang anak. Nagtagal ang kanilang pagyayakapan sa gitna ng madilim na bodega. Sa isang sandali, ang mundong puno ng puot at kasakiman ni Serafina ay tila naglaho na palitan ng wagas na pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Nakasandal ang ulo ni Lian sa tuhod ni Nanay Yuffie habang ang kamay ng ina ay masuyong humahaplos sa kanyang buhok tulad ng ginagawa nito noong siya ay maliit pa. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang mapansin ni Lian ang isang anino sa may pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa bodega na nagpapakita ng isang maliit na figura na nakatayo doon. Si Pia, suot ang kanyang puting pantulog at hawak ang kanyang paboritong teddy bear, ay nakatitig sa kanila. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagtataka at namumuong luha habang nakikita ang kanyang ama na umiiyak sa paanan ng kanyang lola na nakakulong sa madilim na bodega. Daddy, bakit po kayo nandito sa dilim? Bakit po umiiyak si Lola? Ang mahinang tanong ni Pia na tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Lian. Ang bawat pintig ng puso ni Lian ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng madilim na bodega nang makita ang kanyang anak na si Pia na nakatayo sa pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbibigay ng mahabang anino sa maliit na batang babae na ang mga mata ay puno ng kalituhan at namumuong luha. Ang katahimikan sa paligid ay naging mas lalong nakabibingi, tila pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy upang masaksihan ang pagkawasak ng kawalang malay ng isang bata. Dahan-dahang binitiwan ni Lian ang kamay ng kanyang ina at lumapit kay Pia. Lumuhod siya upang mapantayan ang taas ng anak, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ng bata. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong na puno ng pagsusumamo at pag-iingat. Pia baby, makinig ka kay Daddy. Alam mo ba na si Lola ay isang sikretong reyna? At itong bodega, pansamantala lang itong pinagtataguan niya dahil meron tayong ginagawang sikretong misyon. Parang sa mga fairy tale na binabasa natin, kailangang magtago muna ang reyna para malaman kung sino ang mga tunay na bayani. Ang paliwanag ni Lian, habang ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan dahil sa laki ng kasinungalingang kailangan niyang ipakain sa sariling anak. Tiningnan ni Pia ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang kanyang lola na nakaupo sa sulok. Daddy, bakit kailangang sa dilim? Bakit po umiiyak si Lola Mommy? Said Lola is not feeling well at kailangan niyang mapag-isa
ang mahinang tugon ng bata na may kasamang hikbi. Doon ay lalong nag-alab ang puot sa puso ni Lian. Ang paggamit ni Serafina sa inosenteng isipan ni Pia upang pagtakpan ang kanyang kalupitan ay ang huling mitya ng kanyang pasensya. Hinaplos niya ang buhok ng anak at hinalikan ito sa noo. Knights tayo ni Lola Pia, at ang mga knights hindi nagsasabi ng sikreto kahit kanino, lalo na kay Mommy. Surprise natin ito para sa kanya. Okay, promise me baby, na hindi mo sasabihin na nakita mo kami rito. Matapos mapatahan at maihatid si Pia pabalik sa kanyang silid, bumalik si Lian sa kanyang opisina. Hindi na siya makahinga sa loob ng bahay na tila naging isang malaking libingan ng katotohanan. Tinawagan niya si Risa na sa mga sandaling iyon ay kasalukuyang tinatapos ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang plano. Lian, tapos na ang video montage. Lahat ng footage mula sa kusina sa hardin at noong huling gabi sa bodega ay malinis na at handa na. Nakahack na rin kami sa system ng ballroom kung saan gaganapin ang gala. Walang makakapigil sa paglabas ng katotohanan, bukas ang boses ni Risa ay puno ng determinasyon, ngunit may bakas din ng pag-aalala para sa kalagayan ni Lian. Salamat Risa. Ikaw na lang ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para hindi ko tuluyang sakalin si Serafina sa harap ng lahat. Kaunti na lang mababawi ko na ang dangal ni nanay, ang tugon ni Lian habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang madilim na langit ay tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Samantala, sa kabilang silid, abala si Serafina sa harap ng kanyang malaking salamin. Ang buong paligid niya ay puno ng mga mamahaling gown, mga sapatos na gawa sa balat ng hayop, at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga lila at gintong ilaw. Isang malapad na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha habang sinusukat ang isang gown na gawa sa telang seda na tila kulay ng dugo. Para sa kanya ang gabi ng gala ay hindi lamang tungkol sa kawanggawa, kundi ang kanyang formal na pag-akyat sa trono ng alta sosyedad, ang gabing tuluyan na niyang mabubura ang bakas ng kahapon at ng matandang biyanan na itinuturing niyang dumi sa kanyang perpektong buhay. Hindi niya alam na sa bawat paghaplos niya sa kanyang mga diamante ay ang dahan-dahang paghigpit ng bitag na inihanda ni Lian para sa kanya. Ang kanyang pagiging kampante ay ang kanyang magiging pinakamalaking pagkakamali. Kinabukasan habang ang buong mansyon ay abala sa huling paghahanda, isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Lian. Pumasok si Serafina sa kanyang silid, suot ang kanyang pinaka-eleganteng anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang nanunuksong panganib. Honey, I have a surprise for the gala tonight. Para mas lalong maging emosyonal ang speech ko tungkol sa pag-aalaga sa mga matatanda, naisip kong isama si Nanay Yuffie. Ipagigising ko siya ng maaga at bibihisan ng maganda. Ipapaupo natin siya sa isang kwarto sa mismong hotel suite para pagkatapos ng video presentation ay maipakita natin siya sa lahat. Dr. Chavez said it's a great idea for our image. Ang boses ni Serafina ay tila isang matamis na awitin, ngunit ang kahulugan ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Lian. Naramdaman ni Lian ang biglang pagtigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang ina na kasalukuyang naghihingalo sa ubo at panghihina ay gagawing dekorasyon ni Serafina sa harap ng maraming tao. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Alam niyang ito na ang huling hudyat. Ang entablado ay handa na, ang mga tauhan ay nasa kani-kanilang lugar at ang huling kabanata ng kanilang paghihiganti ay magsisimula na sa gitna ng marangyang ballroom na binalot sa mga kasinungalingan. Ang marangyang ballroom ng hotel ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay naglalabas ng liwanag na sadyang nakakasilaw. Amoy ng mamahaling alak at mga dayuhang pabango ang humahalimuyak sa hangin, kasabay ng mahinang tugtog ng mga biolin
na nagbibigay ng aura ng kapayapaan at karangyaan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat pagbati ng mga panauhing kabilang sa alta sosyedad ay may isang katotohanang pilit na ibinabaon sa limot. Nakangiti si Serafina habang naglalakad sa red carpet. Ang kanyang bawat galaw ay pinag-aralan at puno ng kumpiyansa. Suot niya ang kanyang gown na kulay ng dugo na kumikinang sa bawat pagtama ng mga flash ng kamera mula sa media. Para sa mga mamamahayag, siya ang ehemplo ng isang matagumpay na babae na may ginintuang puso. Walang sino man ang makakahalata na ang kamay na kumakaway ng may kagwapuhan ay siya ring kamay na nagtulak sa isang matanda sa ilalim ng ulan. Sa isang madilim na sulok ng venue, malayo sa mga mata ng publiko, naroon si Risa, kasama si Loida. Sa loob ng A/V control room, ang mga monitor ay nagpapakita ng bawat anggulo ng ballroom. Ang mga daliri ni Risa ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng keyboard habang si Loida ay nakatitig sa screen na nagpapakita sa kwarto sa itaas kung saan kasalukuyang nakakulong si Nanay Yuffie kasama ang mga gwardya. Ang mukha ng kasambahay ay puno ng pighati, ngunit mayroon ding nagbabagang determinasyon na wakasan na ang paghihirap ng kanyang minamahal na amo. Lahat ay handa na, Loida. Isang senyas lang mula kay Lian at ang buong mundo ay makakakita sa itim na kulay ng kaluluwa ng babaeng iyan. Ang mahinang bulong ni Risa, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng kaba at pananabik para sa hustisya. Nagsimula ang programa at umakyat si Serafina sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa kanya, tila siya ay isang santa na bumaba mula sa langit. Kinuha niya ang mikropono at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago nagsimulang magsalita ng may tono ng pagiging biktima at pagmamalasakit. Good evening, everyone. We are here tonight not just for a party, but to give back to the people who raised us. Ang pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi lang isang tungkulin, kundi isang wagas na pag-ibig. Tulad ng alam niyo, my mother-in-law, Nanay Yuffie, is going through a very difficult time. It's hard to see someone you love lose their memory, lose their sense of self. Pero kahit gaano kahirap, I will never give up on her. Dahil ang pamilya ay hindi iniiwan ng boses ni Serafina, ay tila nababasag at may ilang butil ng pekeng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan ng ilan, ay nagpahid pa ng kanilang sariling mga luha, hanga sa kabutihang loob ng babaeng nasa harap nila. Ngunit sa kabilang panig ng ballroom nakatayo si Lian. Ang kanyang anyo ay matikas sa kanyang itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pinapanood niya ang kanyang asawa na yurakan ng pangalan ng kanyang ina sa harap ng maraming tao para lamang sa sariling kapakanan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Serafina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang humakbang si Lian patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga yapak sa makintab na sahig ay hindi lumilikha ng ingay, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang nagbabadyang unos na nagpatahimik sa mga usapan sa paligid. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya, tila nararamdaman ang bigat ng emosyong dala ng lalaki. Umakbay si Lian sa entablado at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Nagulat si Serafina, ngunit mabilis itong nakabawi at ngumiti nang matamis inakalang ang asawa ay sasamahan siya sa kanyang dula. Hinawakan ni Lian ang kamay ni Serafina, isang haplos na tila puno ng pagmamahal, ngunit sa katunayan ay isang mahigpit na hawak ng pagkakabilanggo. Kinuha ni Lian ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Serafina. Tumingin siya sa mga panauhin at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging mas lalong nakabibingi, tila pati ang mga biolin ay tumigil sa pagtugtog upang pakinggan ang kanyang susunod na sasabihin. Tama na ang drama, mahal ko. Masyado nang mahaba ang dulang ito. At sa tingin ko,
ay pagod na ang lahat sa pakikinig sa mga kasinungalingan mo. Panahon na para ang katotohanan naman ang magsalita. Ang boses ni Lian ay mababa mahinahon, ngunit may talim, na tila humihiwa sa hangin. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Serafina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay lumaki sa tindi ng gulat at takot. Gusto niyang bawiin ang mikropono, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo at ang kanyang buong katawan ay nanigas sa kinatatayuan. Ang lahat ng paningin ay nakatuon sa malaking screen sa likuran nila. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa dibdib ng bawat isa, habang ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon sa bagal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lian, isang buntong hininga na nagdadala ng lahat ng pighati, lahat ng galit at lahat ng pangako niya sa kanyang ina. Ito na ang katapusan ng iyong mga kasinungalingan, Serafina. Handa ka na bang makita ang sarili mo sa mga mata ng mundong niloko mo? Sa isang hudyat mula kay Lian, ang malaking screen sa likuran ng entablado na dati ay nagpapakita ng mga larawan ng kawanggawa ay biglang nagdilim. Ang mga ilaw sa buong ballroom ay dahan-dahang namatay maliban sa isang nakatutok na liwanag kay Serafina na tila isang hatol mula sa langit. Ang katahimikan ay naging mas lalong nakabibingi, tila pati ang tibok ng puso ng mga panauhin ay huminto sa paghihintay ng susunod na mangyayari. Biglang bumukas ang screen at isang malinaw na larawan ang bumungad sa lahat. Hindi ito ang inaasahang triyumpo ng pag-ibig, kundi ang malupit na katotohanan ng iyong isang lihim na impyerno. Nakita ng lahat si Nanay Yofi nanginginig sa lamig sa gitna ng hardin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Maririnig ang boses ni Serafina na puno ng puot, sinasabing mas mahal pa ang florera kaysa sa buhay ng matanda. Kasunod nito ay ang mga kuha mula sa kusina, kung saan ang isang matandang babaeng nagbigay ng lahat ay pinapakain ng tira-tira sa sahig, habang pinapanood ng asawang tila isang reyna ng kadiliman. Ang buong ballroom ay napuno ng mga pigil na paghinga, mga bulungan ng pandidiri, at ang matinding pagkabigla ng mga panauhing kanina lamang ay humahanga kay Serafina. Ang mga flash ng kamera ng media na dati ay naghahanap ng kanyang kagandahan, ay ngayon ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang gown na kulay ng dugo ay tila naging isang simbolo ng kanyang kalupitan sa halip na karangyaan. Ito ay kasinungalingan. Fake news iyan. In-edit ang video na yan gamit ang artificial intelligence para sirain ako. Ang sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Tumingin siya sa mga tao, pilit na humahanap ng kakampi. Ngunit tanging ang mga matang puno ng pagkamuhi ang sumalubong sa kanya. Hindi pa natatapos ang lahat, Serafina. Mayroon pang isa, ang malamig na wika ni Lian habang itinataas ang kanyang kamay. Mula sa mga speaker ng ballroom, umalingaw-ngaw ang isang boses na kilalang-kilala ni Serafina. Ito ay ang boses ni Dr. Chavez, malinaw na kinukumpirma ang pagtanggap ng pera kapalit ng paggawa ng mga pekeng dokumento upang maadeklara ang katinoan ni Nanay Yufi. Kasunod nito ay ang boses ni Serafina mismo nag-uutos na itago ang matanda at kunin ang kustodya ni Pia kung sakaling malaman ni Lian ang katotohanan. Nanginig ang buong katawan ni Serafina, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang maskara ng pagiging santa, ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ng buong mundo. Ang mga taong kabilang sa alta sosyedad na dati ay yumayakap sa kanya ay ngayon ay lumalayo, tila ayaw mahawaan ng dumi ng kanyang pagkatao. Hayop ka, Lian. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ako ang asawa mo. Ako ang ina. Anak mo. Ang sigaw ni Serafina habang sinusubukang sunggaban ang mikropono, ngunit mabilis siyang iniwasan ni Lian. Hindi ka asawa, Serafina. Ikaw ay isang estranghero na pumasok sa bahay ko upang patayin ang kinalakihan kong pagmamahal
At tungkol sa aking ina, narito ang orihinal na court order na nakuha ko mula sa vault mo. Ang mga pekeng papel mo ay wala ng silbi tulad ng iyong pagkatao. Ang tugon ni Lian, ang kanyang boses, ay puno ng pait na naging matamis na hustisya. Sa tindi ng kahihiyan at desperasyon, nawala na ang huling bakas ng katinuan ni Serafina. Sa harap ng daan-daang mga panauhin at ng mga kamera ng media, dumampot siya ng isang baso ng alak mula sa malapit na mesa at marahas itong ibinato sa screen hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang mga kristal sa sahig. Ngunit hindi pa siya huminto. Kinuha niya ang isang matalim na piraso ng basag na kristal, ang kanyang mga kamay ay duguan na. Sa tindi ng pagkakahawak at akma, siyang susugod kay Lian. Sa mga sandaling iyon ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa labas ng hotel ay nagsimulang pumasok sa loob ng ballroom, isang hudyat na ang batas ay narito na upang bawiin ang kalayaang inabuso ni Serafina. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ang tanong na nananatili sa puso ni Lian ay hindi tungkol sa kanyang asawa, kundi tungkol sa kanyang ina. Matatagpuan pa kaya niya ang kapayapaan matapos ang lahat ng dugong dumanak sa kanyang dangal? Ang kislap ng basag na kristal sa kamay ni Serafina ay tila isang huling babala ng isang sugatang hayop na wala ng matatakbuhan habang si Lian ay nanatiling nakatayo, handang tanggapin ang anumang kapalit para lamang sa huling yakap ng kanyang ina. Ang matalim na piraso ng kristal sa kamay ni Serafina ay kumikinang sa ilalim ng mga lila at gintong ilaw ng ballroom, isang nakapangingilabot na paalala ng kanyang tuluyang pagkabasag. Akma siyang susugod kay Lian nang mabilis siyang nahawakan ng dalawang security guard sa magkabilang braso. Ang matalim na baso ay nahulog at lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng kristal sa sementadong sahig, kasabay ng kanyang pagpalahaw ng yak na puno ng puot at hindi pagtanggap sa kanyang sinapit. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakalaban niyo? I am the queen of this social circle. Lian, pagsisihan mo ito. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rin sa impyernong ginawa mo para sa akin. Ang sigaw ni Serafina, ang kanyang boses, ay tila isang hayop na nasugatan at wala nang matatakbuhan. Ang kanyang magandang ayos ay tuluyan ng nasira. Ang buhok ay sabog-sabog at ang kanyang mamahaling gown ay may bahid na ng sarili niyang dugo mula sa mga sugat sa kanyang kamay. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin. Kasama nila si Dr. Chavez na nakayuko at nakaposas na rin ang mga kamay, isang malinaw na tanda na ang lahat ng kanilang lihim na kasunduan ay nabulgar na. Ang tunog ng mga bakal na naglalapat sa mga pulso ni Serafina ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa kanyang mga pagsigaw. Ang katahimikan ay bumalot sa buong ballroom habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng reyna ng alta sosyedad. Humarap si Lian, sa mga panauhin ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pighati. Dahan-dahan siyang yumukod sa harap ng lahat, isang kutsi ng matinding hiya at paghingi ng tawad. Patawad sa inyong lahat. Patawad dahil hinayaan kong maging entablado ng ganitong kasamaan ang gabi ng kawanggawa. Ngunit higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa aking ina na binaliwala ko ang kaligtasan dahil sa aking pagkabulag. Ang batas na ang bahala sa lahat ng ito, ang boses ni Lian, ay nanginginig bawat salita, ay tila isang pag-amin ng sarili niyang pagkakamali. Ang mga tao na kanina lamang ay yumayakap kay Serafina ay ngayon ay dinuduraan siya ng masasakit na salita at mga tingin ng matinding pandidiri habang kinakaladkad siya palabas ng hotel. Ang media ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang kahihiyan. Ang bawat flash ay tila isang sampal sa kanyang natitirang dangal. Lian, si Nanay Yuffie. Kailangan nating puntahan ang itaas, ang sigaw ni Risa, habang tumatakbo patungo sa kanya mula sa control room. Hawak ni Risa ang kamay ni Lian, isang haplos na nagbigay ng panandaliang lakas sa lalaking tila bibigay na ang mga tuhod.
Mabilis silang tumakbo patungo sa mga elevator, kasunod si Loida na hindi mapigilan ang pag-iyak. Bawat palapag na nadadaanan ng elevator ay tila isang taon sa bagal. Ang puso ni Lian ay parang sasabog sa tindi ng kaba at pagsisisi. Naalala niya ang ubo ng kanyang ina, ang dugo sa palad nito, at ang madilim na bodegang naging kulungan nito. Nang marating nila ang pintuan ng suite, nakita nilang mabilis na tumatakbo palabas ang mga gwardyang binayaran ni Serafina upang takasan ang pananagutan. Marahas na binuksan ni Lian ang pinto, ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa dilim ng silid. Nay-nanay, narito na po si Lian. Ang tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit walang sumagot. Sa gitna ng marangyang kwarto na puno ng mga bulaklak at mamahaling kagamitan, natagpuan nila si Nanay Yuffie. Nakahandusay ang matanda sa tabi ng kama, ang kanyang katawan ay payat na payat at tila wala ng buhay. Ang kanyang suot na bagong duster ay may mga mantsa ng tuyong dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa lumang sando ni Lian na tila ito ang kanyang tanging hininga. Nay, huwag po nanay, gising po. Ang sigaw ni Lian habang kinukuha ang ulo ng ina at ipinapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig ang kanyang buong pagkatao habang pilit na hinahanap ang tibok ng puso sa leeg ng ina. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang pisngi ni Nanay Yuffie, mainit at puno ng pait. Risa, tumawag ka ng ambulansya, pakiusap, bilisan niyo ang pagsamo ni Lian habang niyayakap ng mahigpit ang malamig na katawan ng ina. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng suite ay tila isang dambuhalang kaaway. Ang bawat segundo ng pananatiling nakapikit ng mga mata ni Nanay Yuffie ay tila isang habambuhay na parusa para kay Lian. Habang hawak niya ang nanginginig na kamay ng ina, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huli na ba ang lahat? Ang hustisya ba ay sapat na kabayaran kung ang tanging dahilan ng kanyang pakikipaglaban ay dahan-dahan nang binabawi ng tadhana? Ang bawat paggalaw ng mga gulong ng stretcher sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila isang mabilis na pagtakbo palayo sa kamatayan. Ang puti at malamig na liwanag ng mga bumbilya sa kisame ay sumasalamin sa namumutlang mukha ni Lian habang pilit siyang sumasabay sa mga nurse na nagtutulak sa kanyang ina. Sa loob ng silid ng emergency, ang tunog ng mga makina na nagbabantay sa bawat hininga ni Nanay Yuffie ay tila isang paalala kung gaano kanipis ang sinulid na nag-uugnay sa matanda sa mundong ito. Ang mahaba at pantay na huni ng monitor ay nagpapakita ng isang mahinang tibok, isang pagkapit sa buhay na tila anumang saglit ay maaaring maputol. Lumipas ang mga oras na tila mga taon sa bagal. Nakaupo si Lian sa isang matigas na silya sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap at ang kanyang noo ay nakasandal sa kanyang mga daliri. Hindi niya naramdaman ang paglapit ni Risa hanggang sa maramdaman niya ang isang mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Lian, uminom ka muna ng tubig. Sabi ng doktor, stable na siya. Nawalan lang siya ng malay dahil sa matinding stress at panghihina ng katawan. Ang mahinahong boses ni Risa ay tila isang malambot na musika na nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na isipan ni Lian. Tumingin si Lian kay Risa, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pasasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, Risa, baka huli na ang lahat. Patawad kung nadamay ka sa gulo ng pamilya ko, ang mahina niyang tugon. Umiling si Risa at ngumiti ng tipid. We did the right thing, Lian, at iyon ang mahalaga. Makalipas ang 2 araw, dahan-dahang idinilat ni Nanay Yuffie ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng kanyang anak at ang maliit na si Pia na nakaupo sa gilid ng kama. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ay nagbibigay ng gintong kulay sa silid, isang hudyat ng bagong umaga. Lola, gising na po kayo. Ang masayang bulalas ni Pia habang maingat na humahalik sa pisngi ng kanyang lola. Ang bata
ay may bitbit na isang drawing ng isang malaking bahay na may maraming puno, isang pangarap na iginuhit niya para sa kanilang kinabukasan. Nanginig ang mga labi ni Nanay Yofi at sa gitna ng kanyang panghihina, pilit niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ni Pia. Tumingin siya kay Lian at doon ay nakita niya ang isang anak na hindi na natatakot, isang lalaking handa nang tumayo para sa katotohanan. Nay, patawad po. Patawad sa lahat ng sakit na tiniis niyo dahil sa akin. Hinding-hindi ko na po hahayaang mangyari muli iyon. Tayo ay uuwi na sa probinsya sa lupang ninuno. Ang pangako ni Lian habang humihikbi at hinahalikan ang mga kamay ng ina. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng kapatawaran at wagas na pag-ibig. Maayos na ang lahat, anak. Ang mahalaga ay magkakasama tayong muli. Dumating din si Loida sa ospital, bitbit ang mga paboritong prutas ni Nanay Yofi. Ang muling pagkikita ng dalawang matanda ay puno ng emosyon, isang mahigpit na yakap na nagpapakita ng tunay na pagkakaibigan at katapatan. Formal na pinasalamatan ni Lian si Nerissa at Loida, ang dalawang babaeng naging katuwang niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ilang linggo, matapos ang kaguluhan, ang pamilya ay bumalik sa kanilang lupang kinalakihan. Ngunit hindi na ito ang dating abandonadong lupa na puno ng damo. Sa tulong ni Risa, ang lupang ninuno ay naging isang maganda at simpleng bahay kubo na gawa sa matibay na kahoy at kawayan na pinalilibutan ng mga makukulay na bulaklak at mga punong kahoy. Ang disenyo ay hindi marangya, ngunit ito ay puno ng hangin at liwanag, isang lugar na sadyang ginawa para sa paghihilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng malawak na langit ng probinsya, habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga dahon, nakaupo sina Nanay Yufi at Pia sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang matanda ay maingat na nagtuturo sa kanyang apo kung paano magbaon ng isang buto ng mangga sa malambot na lupa, isang simbolo ng bagong buhay na kanilang itatanim at aalagaan. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakatayo si Lian kasama si Risa. Pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, kundi puno ng isang malalim na pagpapahalaga sa isa't isa. Salamat sa lahat, Risa. Hindi ko alam kung paano ko masisimulan ang pasasalamat sa iyo sa pagbibigay ng bagong tahanan para sa amin, ang seryosong wika ni Lian habang nakatingin sa kanyang mag-ina. Hindi ako ang nagbigay nito, Lian. Kayo ang bumuo nito sa pamamagitan ng inyong pagmamahal. Ang bahay ay mga pader lamang, ngunit ang pamilya ang nagbibigay ng kaluluwa rito, ang tugon ni Risa. Dahan-dahang ipinatong ni Lian ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Risa na nakasandal sa bakod. Ang haplos na yon ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Ito ay isang tahimik na pangako ng isang pagkakaibigang maaaring lumalim pa sa paglipas ng panahon, isang pag-ibig na hindi nakabatay sa ambisyon, kundi sa tunay na pagkilala sa halaga ng bawat isa. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid at ang mga bituin ay nagsisilabasan na sa langit, ang tunog ng masayang tawanan ni Pia at ang mahinahong boses ni Nanay Yufi ang nagsilbing himig ng kanilang bagong simula. Ang bagyo ay lumipas na at ang natira ay ang kapayapaang matagal na nilang hinanap sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Ang bawat paglubog ng araw sa abot tanaw ng probinsya ay tila isang dambuhalang painting na gawa sa ginto at lila, isang paalala na ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. Sa loob ng ilang buwan, ang lupang ninuno ay naging isang paraiso ng kapayapaan. Ang hangin ay hindi na amoy usok ng lungsod o lason ng pagkukunwari, kundi ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang sariwang amoy ng lupang basa ng hamog. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi,
kundi isang masayang musika na binubuo ng mahinang paggalaw ng mga dahon at ang malambing na tawanan ng isang batang muling natagpuan ang kanyang kaligayahan. Sa kabilang dako ng bansa sa loob ng malamig at kulay abong rehas ng bilangguan, ang mundong kinagisna ni Serafina ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang mga diamanteng kumikinang sa kanyang leeg, wala na ang mga telang seda na bumabalot sa kanyang katawan. Ang dati ay reyna ng alta sosyedad ay isa na lamang bilanggo na kinamumuhian ng lahat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng kasakiman ay ngayon ay nakatitig sa kawalan puno ng isang dambuhalang kawalan ng katinuan. Madalas siyang makitang kinakausap ang kanyang sariling refleksyon sa pader, pilit na pinupunasan ang mga hindi nakikitang dumi sa kanyang uniforme. Tila ba sa ganitong paraan ay malilinis niya ang itim na mantsa sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali, na ngayon ay siya ring bumibitay sa kanyang katinuan. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran ng kanilang bagong tahanan, nakaupo si Nanay Yuffie habang masuyong pinagmamasdan si Pia na naglalaro. Ang pisngi ng matanda ay mayroon na muling kulay at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na tila hindi na kailanman muling mapapatay ng anumang bagyo. Sa kanyang tabi, ang lumang sandunilian na dati ay simbolo ng kanyang pait ay ngayon ay maayos na nakatupi, isang alaala ng kanyang matagumpay na sakripisyo. Naitignan niyo po ang ginawa namin ni Daddy na garden para sa inyo, ang masayang boses ni Pia habang tumatakbo patungo sa lola at humalik sa kamay nito bilang pagpapakita ng pagmamano. Ngumiti si Nanay Yuffie at hinaplos ang pisngi ng apo. Napakaganda, Pia, tulad ng iyong puso. Laging mong tatandaan ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan ng kamay o naisusuot sa katawan, kundi ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa ng walang kapalit. Habang pinapanood sila ni Lian mula sa beranda, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng dusa, lahat ng pagpapanggap, at lahat ng luhang kanyang ibinuhos ay nagkaroon na ng kabuluhan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Risa, ang kanyang mga mata ay nakatuon din sa magandang tanawin ng pamilyang naghihilom. Nagawa natin, Risa. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa amin. Sa gitna ng unos ang mahinahong wika ni Lian. Tumingin si Risa sa kanya, ang kanyang ngiti ay tila isang sikat ng araw na nagbibigay ng init sa malamig na hapon. It was a long journey, Lian. Pero tignan mo ngayon, ang bawat sugat ay naging peklat na lamang na nagpapaalala kung gaano kayo katibay. Your mom deserves this peace and so do you. Dahan-dahang sumandal si Risa sa balikat ni Lian, isang kilos na puno ng tiwala at nagsisimulang pag-ibig. Hinawakan ni Lian ang kamay ni Risa, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-iingat, isang tahimik na pangako na sa susunod na mga kabanata ng kanilang buhay, hindi na sila kailangang lumaban ng mag-isa. Ang pag-ibig na umuusbong sa pagitan nila ay hindi katulad ng sa nakaraan na puno ng ambisyon, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng lakas, respeto at tunay na pag-unawa. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong kalikasan, ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasakiman. Ang aral ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa mga pader ng kanilang bagong tahanan, na ang pagmamahal ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo at ang katapatan ng isang anak ay ang tanging lunas sa anumang sugat ng nakaraan. Ang lahat ng pighati ay naglaho na napalitan ng isang wagas na kapayapaan na hinding-hindi na muling mababawi ng sinuman. Sa lupang ninuno, ang buhay ay muling sumibol, mas matatag, mas malalim at mas puno ng pag-asa.